So welcome again mga busing ko. So 31 daffy na ang bulaklak natin, no. At kailangan na nating mag-spray na mga busing ko, no, ng partial hugas niya. Yan mga busing, kung makikita natin medyo na tayo na maaasahan ng mga butil natin sa edad na 31 days. Ayan na siya. Tapos mga busing, may nakita na ako na uod. So kailangan na talaga na mag-spray tayo. Ayan sao. Yan. So, kailangan na ma-sprayhan na natin mga busing. Yan. So, kapag ganitong edad mga busing ay uod talaga ang kalaban natin. So, kailangan mauna talaga tayo. Yan o, mga butil natin. Ito pa o. So, lahat-lahat ng mga tangkay mga busing may makikita talaga tayo na maaasahan na mga butil. So kailangan na talaga na mag-spray tayo mga busing kasi nakikita naman natin na mature na yung bulaklak natin at saka may mga maaasahan na tayo na mga butil. So dito nga sa portion na ito medyo late ang development niya, pero doon sa bandang itaas marami na tayo doon na nakikita na malaki-laki na ng mga butil. So ito yan. Yan, pero maasahan na natin yan mga busing dahil makikita naman natin sa itsura ng mga butil natin na napakaganda. Yan. So magtutuloy na itong mga busing dahil maganda naman ang takbo ng bulaklak natin. Yan. Wala tayo nakikita na mga trips o mga hoppers dito, no? Yan, no? Yan, napakaganda ng labas ng mga butil natin mga busing. So ipapakita ko sa inyo mga busing kung ano ang gagamitin ko ngayon. So pagbabahagi lang ito mga busing ko ha, hindi ko sinasabi na ganito talaga ang gagamitin ninyo. Ang gagamitin ko ngayon. Dahil alam ko na mayroon din kayong sariling protocol, no, na sinusunod. Pero itong ipapakita ko sa inyo, pagbabahagi lang ito mga busing ko. Para may idea naman kayo kung ano naman ang ginagawa namin sa ganitong edad. Yan ang ating mga butil. Yan. Maasahan na natin yan mga busing kapag ganyan na ang kanyang itsura. So ibig sabihin magtutuloy na yan mga busing ko. So marami tayong makikita na maaasahan na talaga, no? Yan. So hanggang dyan yan sa taas. Labas loob ang kanyang bulaklak mga busing. Yan. So balik kahapon, inisprehan na namin ang kalahati, no, sa area na ito. Nag-umpisa na kami mag-spray dahil may nakita na ako na napakaraming insekto doon sa taas at saka may mga uod na rin, kaya inuna ko doon ang sa bandang itaas. So ganyan mga busing ang paraan namin sa pag-i-spray. Yan parang paambon siya, no, pero basang-basa yan mga busing. Paambon lang yung pagpatama natin sa kanya. So depende naman yan mga busing, no, sa nag-i-spray. Depende naman yan sa inyo kung ano naman ang style ng pag-i-spray ninyo. Basta sa amin ganyan po ang style namin sa pag-i-spray kapag ganyan kalaki ang mga butil niya. Tapos yung iba mga busing, no, sa naririnig ko, natatakot daw sila mag-spray kapag maliit pa yung mga butil dahil baka daw magkasigay. Pero kung alam naman natin mga busing kung ano ang nararapat na mga insecticide at fungicide sa kanyang edad, ay wala naman tayong dapat kakatakutan. Importante kasi mga busing sa pagmamangga ay lagi tayong nauna sa mga kalaban natin eh. Kasi pag 2 araw lang na maliit tayo, so malaking ano na yan, malaking problema na yan, no? Maunahan tayo ng mga insekto at mga, lalo na yung mga uod mga busing, kasi maliit pa yung ano natin, maliit pa ang
Maliit pa ang butil natin, isang kain lang yan ng mga uod mga busing. Yan o, marami talaga nagsilabasa ng mga uod ngayon mga busing. So yan mga busing, dapat akyatin talaga natin. No, labas loob kasi ang pag-i-spray natin eh. Marami kasing insekto sa ganyang edad mga busing na pwedeng sumira sa mga butil natin. So sa mga baguhan dyan na nanonood, so observe nyo lang mga busing yung lahat na ginagawa namin dito kasi may makukuha talaga kayo na technique kung palagi kayong nanonood sa mga video namin. Importante, bago tayo mag-spray, mag-monitor muna tayo at saka alamin muna natin kung anong mga insekto ang present sa area at yan ang mga chemicals na gagamitin natin, no, para sa mga insekto na present sa ganyang edad. So laking pasasalamat natin mga busing, no, dahil kahit dinaanan kami dito ng bagyong Upong noong 23 Daffy siya at saka 24 Daffy. Tapos pagka 26 Daffy, inula naman ako ng malakas. Kasi pinabaunan ko ito 21 Daffy pa lang eh. So ngayon 31 Daffy na siya at makikita natin na malusog pa rin ang bulaklak natin mga busing. So bali uod at saka ganitong klase ng insekto ang present dito sa bulaklak natin. So namatay na sila mga busing. Yan. So ito mga busing ang ating carbarel. 250 grams ang laman nito. So nilalagay ko dito ay 175 grams bawat drum na tubig. Yan ang ginagawa ko kapag ganitong edad. At ito naman mga busing ang ating fungicide, no, Ortiva Top. Yan, hindi yan sponsored mga busing ha. Ibinabahagi ko lang sa inyo. So bali, ang ilalagay natin ngayon ay 140 ml mga busing. Pwede naman 130 ml sa bawat drum na tubig. Yan ang ginagawa namin. Tapos mga busing, naglalagay pa rin ako ng cypermetry natin. Ito, yan. Kingpin ng kanyang brand. At saka ang nilalagay ko dito ay nasa 100 ml lang mga busing kapag ganitong edad. Hindi muna tayo maglalagay ng foliar fertilizer mga busing dahil panatag naman ang loob ko na maganda ang resulta ng pag-aabono natin sa puno, kaya hindi muna ako maglalagay ng foliar fertilizer. So yan lang mga busing para sa araw na ito. So salamat sa panonood at God bless po sa ating lahat.